Let me just But in what clarify, instances? Honorable Suntay, for the guidance of the Justice members, the subpoenaed documents are generated from the reports of the banks. These are not consequences of the bank inquiry conducted by the AMLC. That is for the record. And to Madam Chair, Yes, just to- Madam Chair, but the bank records, if you see that, if you read the complaints, both complaints which was filed, it did not specifically state what was in the bank. In fact, in the bank account, there were As no a matter of fact, specificity. Honorable So, Suntay, the subject matter of the subpoena are not bank records. This is AMLC report. Please make a Saan ang galing yung report? Para namang si Raulo tong si Luis. Saan man gagaling yung report kung hindi dun sa mga bank records? Para namang ano si ate. Binubobo sambay na. distinction between the Yoko two. na. Wala kayo dyan. yes, Madam Chair, but what will AMLC report on? Wouldn't it be what is contained in the bank accounts? Can- Nako, mamaya na ho natin babaran. Yaang pagtatanong na yan nitong si Adjong diyan sa bagong talagang executive director ng Anti-Money Laundering Council. Puntahan ho muna natin ang interview nitong si Ma'am Ruth Cabal dito si Congressman Toby Tiangco. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Eto, re-recta na ho agad tayo sa interview na yan nitong si Congressman Toby Tiangco. Game! Bumuelta naman si Navotas Representative Toby Nako, Chanco yan na. kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos Bueltahan na. questionin ang kanyang kredibilidad sa inilabas nito. Sagot ho ito ni Toby Tiangco doon sa mga patutsyada nitong si Tamba kahapon doon sa kanyang 11-minute video na kung saan nag-iiyak ho siya dahil hindi ho siya pinayagang magpunta ng Singapore. Video message at kaugnay po yan. Okay. Makakausap natin si Congressman Chanco. Good afternoon po sa inyo, Congressman. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Yes, Ruth. Magandang hapon po. Kung ito pong sabi ni dating House Speaker na binanggit kayo na dahil dito sa flood control anomaly sa pagsilip Yan. doon sa budget pero kayo daw po kasi ay dating Vice Chair ng Committee on Appropriations, so nung nagkaroon ng deliberasyon sa mga komite sa plenaryo, bakit daw hindi nyo binring up kung meron bang irregularidad? Okay, number one, ako ay isa sa 56 na vice chairs ng Committee on Appropriations. 143 members kami, isang chairman na si Saldico, isang senior vice chair, 56 vice chairman at mga miyembro. So ang tanging trabaho namin is, number one, is idepensa yung departamento na naka-assign sa amin. Number one po yun. Number two, kung titignan nyo po, panoorin nyo po yung mga video ng budget deliberations at kahit basahin nyo po in transcript, wala pong tiga majority ang nakapagtanong noong 2025 budget. Kung titignan nyo yun, lahat na nag-interpolate noon ay puro tiga minority. Hindi ko alam kung may isang nakalusot, maybe one, pero kasi sinabihan kami noon na ang membro ng majority hindi pwede magtanong sa budget. And ang pinakamahalaga dito, Ruth, is this. Alam niyo, pagkatapos namin mag-deliberate nun sa budget, inaaprubahan niya ng plenaryo on second reading. Lahat kami doon, boboto kami on second reading. Pero ang nakagawian noon, nung 19th Congress, na inireklamo ko, kaya hindi na tinuloy sa 20th Congress, is yung merong small committee na binibigyan ng authority na amyendahan yung inapprove namin on second reading. Ang small committee na to ay 4 na tao at hindi po ako kasama dyan. Nako. So ang mangyayari dyan is aaprubahan ng plenaryo sa ikalawang pagbasa and then bibigyan ng authority yung small committee na gumawa ng amendments. At pagbalik namin, magto-third reading, sa third reading hindi ka na pwede magtanong. Ang boto doon is yes or no na lang, wala ng amendments. Yan ang malupit. Kaya yung iba mga congressman nasanay doon sa yes or no na tanungan. Pero yung sinasabi na kalokohan ay nangyayari doon sa pagbenta
ng mga insertions. Nako! Basically, ang insertion hindi naman masama per se. Kaya lang yung insertions dito is because binibenta nga. Di ba? Hindi Binibenta. ako lang yung una nagsabi niyan. Nako, Pero binibenta sinabi pala. rin yan ni Engineer Alcantara, sinabi rin yan ni Yusek Bernardo, na binibenta ni Saldico yung mga insertions. At ang unang pagkakataon na mangyari yung pagbenta ng insertions ay doon sa small committee. Small committee na walang committee report at walang minutes ng meeting. Ngayon, ang tanong dyan is, pwede bang ginawa ni Saldico yung mga yon nang hindi alam ng former speaker? Yun ang pinakamalaking tanong. Yun ang pinakamalaking tanong dito kay Zaldico. Ha, dito sa issue na to. Ha, gagawin kaya ni Zaldico lahat ng kabalbalan na yan kung walang pahintulot itong si Martin Romualdez. Yun o. At tayo dito, hindi tayo maniniwala dito pagka sinabi na ginawa lang ni Zaldico yung mga bagay-bagay na yun dahil natripan niya. Di ba? Hindi mo makakalusot yan. Hindi makakalusot. Pera yan eh. Kapirahan yan. Pondo yan. Hindi mo makakalusot yan kay Speaker. Kakasiguhin niya ang kanyang appropriation chairperson. Sasabihin niya, aba, Saldi, ano nangyari dito? Mali naman ata ito. Huwag naman natin gawin to. Kawawa naman ang Pilipino. Kaso ano sabi ni BP Sara? 2 tao lang ang may control sa budget kapirahan ng sambayanan. Sino ang 2 tao na yan? Martin Romualdez at si Zaldico. Anong tinangka nila? Bakit nagkagulo-gulo usapan? Nagtangka silang magpasok ng 5 billion sa DepEd nung siya pa ang sekretary. Hindi pinayagan ni BP Sara. Palakpakan. Doon nagumpisang magkawatak-watak ang unity. Dahil sa 5 billion na di umanong gustong i-insert ng 2 magkaibigan na to, mag-best friend. Di ba? Di ba? Tangya ka, Martin Romualdez ha? Kasi sinasabi niya, yung corruption daw is doon sa implementation. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi pagbenta pa lang ng proyekto, pag ang proyekto ay may bumili at nailagay na doon sa budget, binabayaran na agad yun eh. So hindi Bayad na totoong yun. nagsisimula. Hindi pa ho nag-uumpisa yung project. Hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa na nagkakabiding. Yung bata na kontraktor ng isang congressman, may bigay na ho yun kay Kong. Di ba? Yan ang sinasabi ng mag-asawang Diskaya. Bago pa umpisahan niyang proyekto, meron na daw ang House leadership. Simula yung corruption doon sa implementation. Dito nga hindi pa nabibid. Binibenta na yung proyekto at binabayaran Di pa nabibid. na yun. Yung mga congressman, yung mga contractor, meron ng SOP. Automatic na yun. Automatic na yun. Pagka nabenta yan, wala pang bidding, wala pa lahat. May chaching na kagad yun. Para kung sino mang broker o bibili o nagbenta. Ganun ho katindi yung mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi ni Martin Romualdez kagabi, napanood niyo yung video natin. Yung mga nakapanood, nakita niyo kung paano natin siya binalagbag. Nakita niyo ho pala eh. Huwag ako kayo magpabola. Lahat ng nangyayari sa ating bansa is isang napakalaking sereswela. So yung explanation nyo, no, sa punto nyo po noon, no, nung deliberate itong 2025 budget, wala po kayong pagkakataon na, binanggit nyo, hindi pwedeng magtanong, I think, kasi dapat parang, may sinabi nyo na parang may mensahe na kailangan siguro sumunod na lang, ano, at wala nang question doon sa budget. At naalala ko nga, ni-reveal nyo po itong small committee, ano, kaya ngayon parang mas transparent na itong process. Pero ngayon, diretsuhin ko na lang kayo, ano po ba ang mensahe nyo? Kasi sinasabi nyo na imposibleng hindi alam ng dating House Speaker ito, no? Anong mensahe nyo ngayon kaya Romualdez? Tinatanong ko siya, pwede posible ba na hindi niya alam yung pinagagagawa ni Saldico, di ba? Kasi sabi nga ni Saldico, everyday magkausap sila ni former Speaker Martin Romualdez. Nako! So posible ba na hindi niya alam yung pinagagawa ni Saldico? Yun lang naman yung akin, no? At hindi totoo yung sinasabi na yung corruption ay dahil doon sa implementation sa executive branch. Ulitin ko, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. Hindi pa yan umaabot sa executive branch.
Pag napasok yung proyekto mo, Iba pa yun. magbabayad ka na. So doon nagsisimula. Oh, iba pa yung sa executive. Iba pa yung nakawan sa executive. Iba pa yung nakawan sa legislative. Ganun o katindi yun. Dapat lahat ng dadaanin ng mga proyekto, may katkong yung mga magnanakaw na politiko. Di ba, Kong? Di ba? Dapat lahat ng dadaanan ng pera, dapat merong nabibigyan. Di ba, Kong? Alam niya si Congressman Toby, siya nagbulgar nun eh. Small committee, bentahan ng project, siya lahat yan eh. Ba tayo naniniwala? Kasi yun naman talaga ang kalakaran. Ngayong nung 19th Congress, talagang nagpakasasa sila, pero nung panahon ni Tatay Digong, gawin nila yan, anak ng tokwa. Walang mangyayari, hindi pipirmahan ni PRRD ang budget. Corruption. Hindi siya nagsisimula doon sa implementation. Hindi nga siya nagsisimula doon sa bidding eh. Doon pa lang sa ma-insert pa lang siya, yun, nagkakabayaran na. So doon nagsisimula. Kung yung sinasabi rin ni Congressman Romualdez na tila siya daw yung fall guy kasi ang iba pa niyang binanggit, itong si Senate President Chis Escudero at ito nga pong si dating Congressman Zaldico. I mean, yung mga sinasabing fall guy is yung mga maliliit na mga nakakulong ngayon. Kung walang mapapakulong na big fish, lalabas yung mga maliliit na nakakulong ngayon, sila ang lalabas na fall guy. Kasi ang iniintay ng tao, kung sino yung big fish na makukulong. Yung sinabi rin po niya na may alam daw ang executive department, yan po yan, sa Office of the President po yan, na kanyang Walang mangyayari dito sa usapan na to kung walang makukulong na Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico. Kahit hindi sang-ayon si Toby Chanco dyan sa mga pangalan na yan, yan ho talaga. Sila ho talaga ang nasa gitna. Yan ho ang trinity ng kakurakutan sa Pilipinas. Sila ho yung tatlong muka ng kakurakutan dito sa bansa na to. Hindi pwedeng mawala yung isa dyan. Hindi ho pwedeng si Saldico lang. Hindi pwedeng si Marcos Jr. si Saldico lang. Hindi pwede. Hindi pwedeng si Saldico si Martin Romualdez. Hindi ho pwede. Okay, Hindi ho maaari yan. At ganito lang kasimple yan. Lahat ng pinaparatangan nila ngayong mga panahon na to, especially ng administrasyon at nitong si Martin Romualdez, magdalawang isip po kayo. Pero si Saldico automatic na yan. Pagka tinuturo nitong si Martin Romualdez, si Saldico at itong si Chis Escudero, malabo ho. Pero itong si Chis, kung kasama yan, isama na rin natin yan. Anak ng toko. Sila ho yan, apat na kawatan. Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico, Chis Escudero. Hindi maisasagawa lahat ng kakurakutan na yan kung hindi pinahintulutan ng tatlong individual na yan. Marcos Jr. hawak niya executive. Amena Pangandaman, Chay G. Bolivar, Adrian Bersamin, Manuel Bunoan, mga nasa executive, mga district engineer. Hawak niya yan. Doon sa parte na yon, pinalampas ho nila. Pagdating sa inspection, quality control, lahat ng proyekto, substandard, o di naman ho kaya nawawala. Ghost project. Executive yon. During pagka-craft ng budget, paggawa ng budget, pagbalangkas ng budget, bentahan ng project, sa legislative ho yan. Kaya sila, yung dalawang ahensya na yun ng pamahalaan, sila ho talaga ang punot dulo kung bakit tayo nandito sa kakurakutan, sa gusot na to, na kung saan walang pera ang sambayan ng Pilipino para lamang sana magsubsidiya sa mga nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihan at produktong petrolyo. Yun ho katotohanan doon, mga kababayan. Okay. Hindi pwedeng si Martin Romualdez sa Saldico lang. Hindi pwedeng si Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Hindi pwede. Okay. Inkahutsu sila. It takes four to tango, ika nga. Hindi to. It takes four to tango. It takes two to tango. Hindi totoo yun. It takes four to sing hot. Pisang buong itong si Pangulong Marcos. Langya kayo, ano po ang reaction niyo dyan sa pahayag na yan? Hindi, ang sinasabi niya doon is, sinasabi niya nagsisimula yung Yeah. budget sa executive branch. Totoo naman, nagsisimula yung budget sa executive branch. Kaya lang, pag nagbenta ng proyekto si Congressman Saldico, ano gagawin niya? Tatanggalin niya, babawasan yung mga proposed projects ng executive branch at papalitan ng mga proyektong binenta nila. Ganun na nangyayari, di ba? So, technically, nabago na yung proposed budget ng executive branch. So, hindi pa pwede puro doon sa executive branch. Kasi though executive branch ang nag-propose ng budget, pinapalitan nga di ba? Yun na nga,
Di ba yun ang issue ngayon, di ba? Dinadala nila sa unprogrammed appropriations yung items na originally nahandoon sa NEP o sa National Expenditure Program, dinadala nila sa unappropriated, doon nila lalagay sa UA, tapos nagbebenta sila, di ba? Nagbebenta sila ng Kasi proyekto. ang interpretation niyo po dyan ay totoo naman, di ba, ang Pangulo yung nagsusumite. Halimbawa, minsan pag SONA, di ba, ibinibigay po yung proposed budget. Yes. So yun yung pagkakaintindi niyo dyan. Ano? Pero tingin niyo ba, hindi yung mga irregularidad or anumang mga anomalya, ay hindi niyo basta sabi na aabot yan or magsisimula pa yan or may role ang Executive Department? Kasi Hindi, sinasabi yung okay. budget insertions or naiiba na yung itsura ng budget, ano? Oo. Okay, liwanagin natin ng mabuti, no? So number one, nagpadala yung executive branch ng National Expenditure Program. Yun yung President's budget. Ang nangyayari, para makapagbenta ng proyekto, tatanggal sila ng items doon sa National Expenditure Program at yun na ilalagay nila sa unoperated appropriations o sa unprogrammed appropriations o sa UA, tapos ipapasok na yung binenta nila, di ba? So hindi na siya totally President's budget. Yung binenta naman nila, yung corruption noon nagsisimula doon pa lang sa pagbenta. Hindi doon sa sinasabi niya, kasi executive branch nag-bid niyan, executive branch nag-implement niyan. Even before ma-bid out nga ng DPWH, even before ma-implement ng DPWH, yun na nga, nabenta na yung proyekto at nabayaran na yun nagbenta. In this Yun, maliwanag ho ha. case, si Congressman Saldico. Kaya nga baka umabot doon sa substandard kasi sa laki ng binayad doon sa pagbili ng proyekto, hindi na nagkasya yung puhunan, no? So, posibleng yung corruption ay nag-extend doon sa pag-implement ng project under the DPWH. Pero ang tanong, saan ba nagsimula? Di ba? Nagsimula yan doon sa bentahan ng proyekto. Yung sinasabi po ni dating speaker na marami po siyang nalalaman, no? Tungkol dito sa administrasyon na to or even sa dating administrasyon. Tingin niyo po ba, parang pagbabanta ba yan na pwede pa siyang maraming idawit or marami pa siyang isiwalat? I think pagbabanta nagbabargain siya kasi nakakapagtaka na ba? Bakit nagkataon yung pagsalita niya is kung kailan nahuli si Saldico, no? I think maybe it's indirect message saying na isalba siya. Kung hindi, mandadamay siya. But it is very clear naman doon sa sinabi ng Presidente, doon pa lang sa SONA. At nung pinaimbestigahan niya to, sabi naman niya, wala naman siyang proprotectionan, di ba? So, Sarili niya lang. Naniwala ka, Kong Toby? Ako, Kong Toby, naniwala ka. Anak ng toka. Tigilan mo na yung paglalaro mo sa dalawang ilog. Nababasa ng ating mga kababayan. Nababasa. Kaya kung ako sa'yo, Kong Toby, ayusin mo na. umabot sa kanya, hindi naman dahil pinuntirya siya noon. Talagang, sabi nga ng Presidente, doon tayo kung saan dadalhin ng ebidensya. Iyan. Pero yung kanina So, binanggit pinsan ni... sila, Go ahead. kahit pinsan sila, walang magagawa kung umabot talaga sa kanya ebidensya. Pero binanggit nyo na rin kanina yung timing doon sa pagsasalita. Ito nga po, humingi pa po ng Travel Authority, no? Para makalabas ng bansa. Ano pong masasabi nyo dyan? Yes, yun na nga Kung titignan natin, was it purely coincidental na yung paghingi ng travel authorities pagkatapos mahuli si Saldico? And he had a statement there which shows na talagang ito ay reaction doon sa sinabi ni Saldico Basahin ko lang. No? Meron siya sinabi doon basahin mo, bro. Saan ba yun? Basahin mo. There are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interest. So parang siya na nagsasabi na may duda siya na si Zaldico ay kinakausap para gumawa ng storya na kasi ang kadugtong nito, sabi niya, so when the legal process is being used against me, against him, as a political demolition job, I have no choice but to defend myself. Sabi niya. So ibig sabihin yon, ang tingin niya, si Saldico ay gagamitin para gumawa ng storya na siya ang ididiin. Diba? Yun ang sinasabi niya dun So siguro, ang kadugtong nun,
nag-request siya ng travel authority, di ba? Pero tingin niyo po ba baka kung lalabas ng bansa hindi na bumalik, uwi kaya sa ganyang senaryo? No, I'm talagang pabor ako doon sa ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla kasi ang hirap naman ng sitwasyon. Paano sabihin natin, I don't think they can take the risk, di ba? Kasi pag kunyari, pinayagan nila umalis, tapos hindi bumalik, sinong sisisihin? Di ba sila rin ang sisisihin yan sa huli? Sabihin, kunyari-an lang yan, talagang pinatakas nyo. No? So I think wala silang choice doon para magtiwala yung tao. Kinailangan niyang gawin yon. Okay, maraming pong salamat sa pagtanggap. Ayun na nga mga kababayan, tama naman ho yun. Kasi pagka nakatakas siyang si Martin Romualdez, wala na tayong Martin Romualdez. Diba? Dalawa nang gumagawa ng vlog sa ibaing dagat, si Martin Romualdez at si Saldico. Paano pag nag-collab pa sila? Diba? At itinurong mastermind si Marcos Jr. Naloko na. Diba? Kunyari nag-collab sila. Kami ho, may pananagutan kami. Kami talagang, ang naging problema namin sinunod namin ang presidente. Tinawagan ako ni Amena. Di ba tinawagan ka? Di ba nandito si Saldico? Di ba Sal? Tinawagan ka ni Amena? Oo, tinawagan niya ako. Sabi ko na sa inyo, tinawagan siya ni Amena. Tinawagan ko si Amena noon. Yung araw na yun, nung tinawagan niya si Amena, tinawagan ko din si Amena. Dalawa na. Naloko na. Kaya hindi pa pahintulutan ng administrasyon na to na magkaroon ng kakampi itong si Saldico. O lumakas ang loob para, ito na mga Saldico ano nangyari sa'yo? Ba't na nahimik ka na? Pambira ka talaga. Ito na. Ang bagong talaga. Ano lang ho nito, executive director pa lang ho ng AMLA nitong mama na to. Ito si Attorney Ronel. Executive director pa lang ho nitong mama na to. Gang! Of course, unquestionable integrity. And possess at least 5 years of experience in financial regulatory institutions like... Ini-establish yung credibility nitong si Attorney Ronel. Good luck na lang sa karera mo, attorney, ha? Good luck. the BSP, Securities and Exchange Commission, or any insurance commission. In your professional view, Madam Chair, Executive Director, bakit kinakailangan mag-set ng ganitong klaseng standards for an Executive Director of AMLC? I may not answer in a of my professional view, but I can offer my personal view. Yeah. And that is the position of the executive director in the leadership of the Anti-Money Laundering Council Secretariat requires technical proficiency as well as, and most importantly, I think, the ability to ensure impartiality and to act independently. We are navigating, or the work of the EMLC navigates a lot of complex financial structures, financial systems, and it is our duty to make sure that we are always impartial in the things that we do. Okay, very good. So, ibig sabihin, the work that your position demands would have to, that you have to have a deep understanding, no, of, sabi mo nga, of complex financial systems, no, and a high level of probity to handle sensitive information impartially. Tama ba? Yes. That you are, you said, you mentioned earlier that you have to work independently. Does that also mean that you have to be impartial? Yes. When doing your work. Tama po ba? Yes, Madam Okay. Chair. Para po for the benefit of the public, because Madam Chair, I'm sure a lot of our kababayan now are watching, no? Marami kanina, I was listening to the exchanges of some of my colleagues here, and Representative Laila De Lima mentioned the phrase money laundering, no? Parati ho natin ito naririnig, Madam Chair, no? In simple terms, no, for the benefit of our ordinary kababayan, ano ba ibig sabihin ng money laundering? Kasi you can be technical in your explanation, or you can be, sabi nga ni Congressman Garin, laymanize it. Honorable Understanding Adjong is for- just requesting for an explanation as to the nature of money laundering as an offense. Yeah. Money laundering, Mr. Chair, because my questions is premised on the mandate
of the AMLC so that we can fully understand For the what- benefit of the for- viewing public. Yeah. That's So- correct, Madam Chair. So, Yes. PD? To put it simply, money laundering is a process whereby proceeds from illegal activities are concealed or cleaned and make them appear as coming from legitimate activities. So the term itself is laundering or cleaning of dirty money, and hence we have that term money laundering. So ibig sabihin, Madam Chair, kung I will attempt to translate it into Tagalog. Hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, pero ito po yung pagkaintindi ko based on your explanation. Ibig sabihin, yung mga possible na pumapasok halimbawa na pera na hindi sa mabuti o sa illegal ang source ay Sa legal, Brett, sa legal. kumbaga ang Nililinis. launder sa Tagalog nilalaban, no? Oh, nilalaba para luminis. Nilalaba, Madumi yung tama pera. ba? Oh. I beg- Ngayon, ang gusto nilang palabasin na yung mga perang naglalabas-masok doon sa account ni VP Sarat, nitong si Attorney Mans Carpio, madumi yung pera. Pagkatapos nung nilang binanggit lahat ng business ng mag-asawang Duterte at Carpio, yung mga transaction doon sa mga account nila, itatag nila as suspicious, malicious, suspicious. Sira ulo ito. Pagkatapos silang in-establish na napakarami mga business ng mag-asawang Carpio at Duterte, maraming business, natural, maraming maglalabas-masok na pera dyan. Sasabihin nila, maraming suspicious doon sa mga transaction kasi malaki. Palakpakan natin ang AMLA. Ay, nako. Ano ho to? Tatakasan ho kayo ng bait ninyo pagka... Hira ho. I beg the intelligence of the committee, nilalabahan para it would appear as if nasa yung source ng pera na ito ay nasa illegal at tamang sources. Tama po ba yung aking pag-interpret or pag-translate into Tagalog? Agree po ako. Tama po. Ang layunin po ng paglaban sa money laundering ay maiwasan na itong mga pera na galing sa illegal ay maitago sa otoridad o maipakita na galing di umano sa malinis sa paraan when sa totoo hindi naman talaga. Okay. Yeah. Earlier, Madam Chair, I was listening also to some of the comments of our colleagues, and they mentioned certain phrases, like for example, red flag indicators. Kanina, I was also listening to the exchanges between Congressman Flores and Congresswoman De Lima. Is it correct, Madam Chair, ED, that ang mandato po ng AMLC ay hindi lamang basta tumingin sa mga bank accounts, kundi mag-analyze na rin, no? Mag-analyze na rin ng mga yung tinatawag na red flag indicators o yung mga kahina-hinalang transaction, no? As you have explained to us earlier, na posible may pumapasok na hindi sa tamang... Ang masasabi ko lang dito sa bagong executive director ng AMLA, bakit nyo tinanggap yung pwesto na yan? Bakit nyo hinayaan yung sarili nyo na maipit dyan sa sitwasyon na yan? Kakaawa ho kayo. Sa totoo lang. Ako naawa ako dito sa bata. Bata pa to eh. Baby face, piggy face. Kala ko kanina na nagsasalita eh. Nung unang sulyap ko talaga, akala ko si Jude Asidre siya. Executive director pala ng AMLA. Hinahide, no? Or ang tawag O sa lahat ng business business owner, mag-ingat kayo, anak ng tokwa. Lalo na pagka may naglalabas-pasok na pera sa mga bank accounts nyo dahil sa negosyo nyo, ay, yari kayo sa AMLA niyan. Ay, itong bagong direktor ng AMLA, nako. Pagkatapos na-establish na napakaraming business, marami talaga maglalabas-masok na pera, bigla lang sila sabihin, suspicious, napakalaki, bilyones, natural, businessman eh. Subukan nyo silipin yung bank account na may-ari ng Jollibee. Subukan nyo silipin yung bank account ni Adjong. Si Adjong, sama ba natin? Si Adjong, delikado yan. Yung mga lehitimong business owner, yung may-ari ng, may-ari ng Contis,
Yung mga bank accounts na may-ari ng konti, silipin nyo, baka hindi lang bilyon ang naglalabas-masok dyan. Halimbawa lang, kasi ito, kumbaga, na doon tayo sa ika nga makabuluhang talakayan. Hindi doon siya walang kwentang babuyan, kagaya ng ginagawa ng taga-AMLO ng Injustice Committee. Na hinahide. Yung tinatago na galing sa hindi illegal na sources at ito ay pretending to be nilalabahan o minalaunder, no, para ipakita tama. So the only way for you to do that is there also for you to analyze certain inflow of money, no, in certain bank accounts that would tend to make you realize, based on your assessment, that this might also cover or indicate some red flag indicators. Tama po ba? Tama po. Nabanggit niyo po yung mandato ng EMLC and ang mandato po niya ay panatilihin ang integridad ng financial system natin na dapat malinis ang financial system natin. At isa sa pinakamalaga o hindi man pinakamalaga sa gawain namin ng EMLC ay ang mag-analyze ng mga transactions at aksyonan kung ano man ang makita tungkol dito. Okay, so when you do the analyzation of the red flag indicators, kasi mayroon din kayong sinasabing, may terms na sinasabi na covered transaction and yung sinasabi nating suspicious transactions. And this is by way of analyzing yung sinasabing kung may red flag indicators ba at kung wala, no? So can you, no, for the benefit again of this committee and perhaps the general... Yung mga nagtatag kay VP Sara na bilyonaryo, mali ho yun. Kasi magbabase ho kayo sa net worth niya. Ang net worth niya ay nasa 88 million lang. Di ba? Yung mga business ho nila, lahat ng bank accounts, binulat-lat ho ng AMLA. Ngayon lahat ng transaction, kahit bumili sila ng toilet paper, nagbayad sila ng hardware, nagpagawa sila ng ganito, merong nagbayad sa kanila sa serbisyo nila, talaga hong malaki lalabas yan. Ngayon, pagka nagpadala kayo sa mga kabalbalan nitong mga tao na to, wala. Ang sambay ng Pilipino hindi pa talaga handa sa tunay na pagbabago. Ganun lang ho kasimple mga kababayan. Di ba? Ganun lang ho yun eh. Halimbawa, meron akong 50,000. O ito, ganito na lang para madaling maintindihan ng ating mga kababayan. Ilinagay ko sa isang account. Ngayon, bumili ako ng 40,000 na materyales sa business ko. Okay? Lumabas na yung 40,000. Okay? Ngayon, yun, binilang nila yon sa paglabas. Okay? Ngayon, nabenta ko yung mga materyales, nagawa kong produkto, nabenta ko, ipapasok sa account ko. O, yung nagawang tubo nung 40,000, ipapasok ko ulit sa account ko, o binilang na naman nila yon. Magkano na yung 50,000? Naging naging 90,000 na. Okay? Naging 90,000 na kasi pasok ako ng 40,000. Ngayon, bibili ulit ako ng materyales, gamit sa aking business, halagang 40,000 ulit, lalabas yung 40,000, pambabayad. Okay? Inflow and outflow. It doesn't matter kung kanino mapupunta yung pera. Pinambayad ng serbisyo. Okay? Pinambili ng ganito ganyan. It doesn't matter. Ang ginawa ng AMLA, binilang ho nila lahat ng naglabas-masok. Okay? Ngayon, binili ko yung materyales, kumita ako ng 40,000, ipinasok ko sa bangko dahil kailangan ipondo mo sa bangko yan eh. Okay? O magkano na yung 50,000 ko? Naging naging ilan na ba yan? 90,000 kanina, naging na siya ngayon. Naging 130,000. From 50,000, i-renol lang ni Atty. Carpio yung pera niya. From 50,000, eto halimbawa lang si Pedro, hindi na si Ma'am Atty. Carpio. Yung 50 mil nitong si Pedro, pagkatapos ng ilang araw, dahil naglabas-masok sa kanyang bangko, naging 130,000. Pero hindi naman talaga 130,000 yung pera na nandun sa bangko. Yun lang yung naglabas-masok. Maliwanag ho ba mga kababayan? Ang nangyari dito, yung business, bumili ng materyales, nakabili, ibinenta, ipinasok sa bangko, lahat yun binilang ng AMLA. Ganun nung sila kasi raulo. Ganun nung sila kagagago. Okay? Pasensya na ho sa salita ha. Napakasimple lang eh. Napakasimple lang ng explanation pero pinagmumukha ho nilang komplikado. Bilyones ang naglabas-masok sa bangko. Natural.
Napakarami nilang lehitimong business. Ngayon, para maniwala ako na may problema sa naglabas-pasok na pera na yan, patunayan nyo na illegal yung mga business ng mag-asawang Carpio at Duterte. Doon tayo mag-usap. Pambihirang yan. Republic, can you try to define ano po yung pagkakaibahan pag sinabi mong covered transaction at saka sinasabi mong suspicious transactions? Am I allowed to speak na lang po in Filipino? So mas Oh, yeah, madali oo po naman. maipaliwanag. Maganda Paliwanag magpaliwanag mo. ka na lang. Ako, hindi nga ako Tagalog, pero nagtatagalog ako para maintindihan ng ating taong bayan. So, feel free to explain it in Filipino, Sa Madam Chair. yung covered transaction po sa konteksto ng financial institutions or particularly for banks, ito ay ang transaksyon na mahigit sa 500,000 piso or 500,000 sa loob ng isang araw. Automatic po itong nire-report ng mga bangko sa EMLC. Yun naman pong suspicious transactions ay mga transaksyon na wala namang halaga o hindi kailangan na may na mataas o mababa sa particular na halaga, so kahit anong halaga siya, pero ang bangko ay may nakikita na kaduda-duda or may nakita siya na kahina-hinala or parang kakaibang red flag doon sa galaw ng transaksyon na yon, sa account na yon. Kapag ganun po, nire-report din siya sa amin. So mayroong hindi malinaw or naligal na basihan, no? O kahina-hinala yung flow ng pumapasok at lumalabas na pera, tama po ba? Apo, so halimbawa po Yun niyan. po yung sinasabi nating suspicious. Yes po. Hindi ho yung account ni VP Sara ang pinag-uusapan natin dito, ha. Kumbaga, ini-educate lang nitong executive director, itong bobo na si Adyong. Okay? Ini-educate lang ho. Pero hindi pa ho, walang suspicious doon sa account ng mag-asawang Duterte Carpio, okay? Transaction, tama. Yeah. Would you like to further explain? Opo, magbigay lang ako ng halimbawa kasi sa Section 3 ng batas, mayroong mga enumeration po doon. Isa doon ay kapag meron kang pumapasok o lumalabas na pera sa account mo, pero hindi malinaw kung ano ang pinanggalingan or saan nanggaling. Okay. So when you do the analyzation, para ma-determine nyo whether this transaction covers yung sinasabing suspicious transaction, do you analyze it based on certain personalities? Halimbawa, na involved doon sa, let's say, in certain bank deposits? Do you rely on personality or do you simply just analyze these transactions based on the inflow of the money and the outflow of the money based on the data and the number of the transactions involved? So, hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. So, ang titignan namin more than the people behind is ano ba yung movement, flow, frequency nung daloy ng pera at kung meron bang kakaiba dito sa daloy na to. So, hinahabol po namin yung pera, hindi yung tao sa likod ng pera. So makatwid, you do not bother yourself with personality, no? Who may be involved in this suspicious transaction na sinasabi mo, whether the account is an account of a high-ranking official or a clergyman or anybody for that matter, no? Hindi kayo doon nagbabase doon sa kung sino yung holder ng bank account na ito, but rather you are actually following the inflow and outflow of these transactions, particularly the bank deposits in the outflow of this money, that actually has a certain, that gives you question that has no legal basis whatsoever, and this could probably be part of the suspicious transaction kasi walang ma-explain na po pwedeng pagkunan. Tama po ba? Tama po. We apply our processes uniformly. Hindi po kami tumitingin sa personality or sa kung sino man. Ang tinitingnan lang namin dito is
meron bang kakaiba dito na dapat pagtuunan pa ng investigasyon? So you don't direct actually your examination based on a certain political direction, but you follow where the money trails, where it will direct you. Tama ba? Tama po yun. Okay. So ibig sabihin, Madam Chair, it is very clear to say that your participation here does not dictate any political consideration, no? Puro. Anong may political consideration? Kakatalaga nga lang ng AMLA na yan eh. Yung unang AMLA siguro, AMLA Executive Director, ayaw niyang dumalo niyan. Ayaw niya makipagpartisipa dyan sa circus na yan, dyan sa Injustice Committee. So, talagang si Adjong, puro kalokohan. But you are actually here by virtue of the invitation of the committee, would also like to, explain to the committee some certain transactions that are in question that are covered by the complaints filed before the Committee on Justice. Would that be correct? Tama po, tama po. Kung ako sa iyo, Adjong, nag-abogado ka muna. Itong mama na to, ano na siya eh, ganap na ganap siya eh. Gusto talaga niya mag-abugas siya eh. Ba't di ka nag-abugas siya? Anak ng towa, nagbibida-bida ka ng ganyan, dapat nag-abugas siya ka. Hindi mo alam yung batas, ngayon tanong ka ng tanong dyan, ngayon kung di mo alam pala yung mga pinag-uusapan, kausapin mo muna yung ano mo, yung staff mo, hindi yung dyan ka nagpapaturo, anak ng towa, hindi naman importante sa amin yan eh. Lahat naman ng tinatanong mo karamihan ng Pilipino, alam yan. Okay, sige. So, very clear po, Madam Chair, just to lay the premise na baka itong hearing natin na ito is just we are dealing with a certain personality kasi ang respondent natin, ang Vice Presidente, ay baka sabihin ng iba na we are doing this precisely to, to direct towards a political objective, no? But based on the explanation of AMLA, with their participation in this committee, they are not, number one, they are not confined with boxing their investigation whenever there's a suspicious transactions on personality, whether it's high ranking or whether anybody, for as long as that number covers or that number determines a certain suspicious transaction, AMLA would really dig into the matter. Tama po ba yan? Tama po. Ang aking analysis. Okay, Babase lang po kami sa evidence po. At okay, saka kung based ano on yung the nasa evidence, records. tama. Opo. So, Madam Chair, finally, for my last question, kung wala po kayong nakitang anomalya o red flag sa inyong opisina, wala po sana kayo dito, no? Tama po, as you have indicated earlier. Ang inyong pagpunta po dito at pagsumite ng mga dokumento ay patunay na may red flag indicators. Would that be correct? Meron pong mga Red flag indicators. STR, CTR. And the documents that were subpoenaed by this committee ay meron pong mga red flag indicators. As you have explained earlier, no? Na yung transaction is very suspicious, no? Yun nga, would you confirm also that these red flag indicators covers now the respondents that we are being that is now being heard by this committee? Tama po. Tama. Thank you, Madam Chair. Thank you. Any other member who wish to Madam raise Chair. clarificatory questions? Madam Chair. To, si Kong ano? Madam Kong, Chair. The Honorable Suntay and then the Honorable Ay. Kong Suntay, tsaka si Kong Thank Marcoleta. you, Madam Chair, through the AMLA. May I know what are the instances when the AMLC can provide or inquire into bank deposits? What are the instances? I think they do not inquire. Reports are being Because under submitted to Republic them. Act, Madam Chair, under Republic Act number 9160, the Anti-Money Laundering Council has significant authority under the Anti-Money Laundering Act. Now, there are two instances when they can inquire into bank deposits. One is with court order, and the second without court order. So with court order, when can this be done? Now, with court order, when the AMLC can inquire into deposits
deposits if there is probable cause. Naantok na si Benny Boy. Naantok. May I funds are confirm related to from unlawful AMLA first activity. if the subpoenaed documents are consequences of your bank inquiry, or these were received by way of reporting of the banks or other financial companies in relation to the implementation of AMLA? Madam Chair, I confirm that these documents are based on the CTRs and STRs, and these are the subject of the subpoena that we have submitted. These are generated because of the reports Yes, Madam Chair. submitted by the banks. Yes, Madam Chair. And bank inquiry, which is being contemplated by the Honorable Suntay, is different from the reports which are being submitted. That is correct, Madam Chair. So, Honorable Suntay, if this is reference to the subject matter of the impeachment, I hope we can confine our questions to what appears in the subpoena documents. Yes, Madam Chair. This is related to what has been subpoenaed because what has been subpoenaed would be presented by. Yes, but these Yeah, are not That's consequences why I'm of inquiring, bank Madam inquiry. Chair. I'm inquiring when they could submit such things, such documents. Let me just But in what clarify, instances? Honorable Suntay, for the guidance of the justice members, the subpoenaed documents are generated from the reports of the banks. These are not consequences of the bank inquiry conducted by the AMLC. That is for the record. And to Madam Chair. Yes, just to- Madam Chair, but the bank records, if you see that, if you read the complaints, both complaints which was filed, it did not specifically state what was in the bank. In fact, in the bank account, there were As no a matter of fact, specificity. Honorable Suntay, So, the subject matter of the subpoena are not bank records. This is AMLC report. Please make a Saan ang galing yung report? Para namang si Raulo tong si Luis to. Saan man gagaling yung report kung hindi dun sa mga bank records? Para namang ano si ate. Binubobo sambay na. distinction between the Ayoko two. na. Wala kayo dyan. yes, Madam Chair, but what will AMLC report on? Wouldn't it be what is contained in the bank accounts? Can you just describe based on what has been reported Ay mo. by the bank? Luis, diba? Because I understand that with or without order, the banks voluntarily report to you. Hindi nga bago makakapagpalabas ng anumang report yung AMLA na yan, dapat may court order. O subpoena yung ginamit nyo, hindi court order. Yung madaman ba yan? Pilit natin. That is correct, Madam Chair. If there are covered and suspicious transactions. Itinaglahat bilang suspicious transaction lahat ng inflows and outflows doon sa mga accounts ni Manasseh Carpio at nitong si Duterte. Yun naman pala. Meron ng dahilan. Kasi suspicious. So just limit your answer to what is contained in your report. Yes, Madam Chair. Ano naging basehan? Paano naging suspicious? Ano naging basehan? Inang niya. Sige, can you go on? Madam, sir, Mr. Nakananto ka. Taba-taba mo na. Diba? Hindi ka pa ba, Brad, mayaman? Kulang pa ba pera mo, Brad? Baka may pinanghahawakan sa'yo pamahalaan. Baka may pinanghahawakan sa'yo pamahalaan kagaya nitong si, ano pangalan to? Nitong si Vince Dizon. So wala kang choice kundi tanggapin ang pwesto at humarap dyan sa kangaroo committee na yan. Can you restate Nagtatanong ako, Brad, your question? Now, we have called AMLC to, because we would like to inquire what the banks has These are reported to covered them. transactions and The suspicious covered transactions as described suspicious earlier. transactions. So, to determine what is a suspicious transaction, who determines it? AMLA or the bank? The banks. The bank. And they submit accounts
That is voluntary What is submission. contained in the accounts. Is that correct? Nako, magkakaproblema yung mga bangko. Yung mga bangko na pinagdepositohan ng pera nitong mag-asawang Carpio Duterte. Maliho yun mga kababayan. Bakit yung mag-asawang Duterte hindi nila alam na merong suspicious ang bangko sa kanila sa napakatagal na panahon? Problema yan. Reports of the transactions. Not necessarily. Malaki problema dito ng AMLA at saka mga bangko sa totoo lang. Marami silang pananagutan dito. 'Di ba? Kasi bago pa lumabas dapat 'yan, dapat inabisuhan ang mag-asawang Carpio Duterte, hiningan ng eksplanasyon, ano tong mga transaction na to? Paano pumasok, anong dahilan ng paglabas-masok nitong mga pera na to sa inyo? Bago napunta sa mag-asawang Duterte at Carpio, lumabas umunang-una diyan sa Injustice Committee. Nakakaamoy ako ng demanda dito. Nakakaamoy ako ng bilyonis na asunto. Just the account. So sometimes there is no account yet, but they do submit if there is anything anomalous with the transaction. So it doesn't necessarily involve an account. Okay. But it may So involve an when account. is an account considered anomalous? Wait, account is not a subject matter of the subpoena. The subject matter of the subpoena are covered transaction and suspicious transaction. Then when Honorable is a Suntay, please be transaction reminded to considered... limit your Madam Chair, questions to the yes. subject matter of the When is a subpoena. transaction considered anomalous? Suspicious. Please use the term covered or suspicious. Because that is the or subject suspicious? matter of our Okay, subpoena. madam. Covered or suspicious? Under Section 3 of the Anti-Money Laundering Act, there is a definition of what constitutes suspicious transactions. Number one is if there's no Hindi siguro maalam sa politika tong bata. Sinubo siya dito sa problema na to. Good luck, Brad. Good luck sa karera mo. underlying legal or trade obligation. Number two is if there is no economic, the client is not Hindi pa kabisado. Executive Director ng AMLC. Tapos yan lang, di alam. Tapos naglabas ng dokumento. Yari kayo properly dyan. identified. Number three is if the amount involved is not commensurate to the business or the financial capacity of the client. And the next would be taking into account all the circumstances. There is a perceived transaction, the perceived transaction of the client is being structured. Number five is if there is an unlawful activity, if the client committed an unlawful activity or is in any way related to money laundering. Number six is if there's a deviation, observed deviation from the acts of or behavior of the client's profile. And number seven is any other analogous transactions, similar to the those enumerated. Okay. Sige. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Again, you are allowed only to manifest. Yes, Madam. Let me... Dapat pinatanong mo na kay Kong Suntay para may sagot. Katabi mo lang rin naman pala di ba? state for the record that the committee have required the submission of AMLC records without a court order. And let me reiterate that under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order of a court. The House of Representatives May pananagutan ho sila dyan. Malaki ho ang problema ng committee na yan at ng AMLA dyan sa ginawa nila na yan. Abangan nyo na lang ho mga kababayan. Committee on Justice does not have the authority to direct the AMLC by issuing a legislative subpoena and consequently cannot bypass the probable cause requirement of the court. The report of suspicious transactions are meant to be used by the AMLC for analysis and its own determination of probable cause, where required by the judiciary. That's my manifestation, Madam Madam Chair. Chair. Thank you. The manifestations are noted. Naglundagan sila doon sa manifestation nitong si Congressman Marcoleta. Ay na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Mag-comment po kayo sa baba kung gusto niyo pong makita ang pagmumukha ko sa pagbalagbag dyan sa mga walang yang congressman na yan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat.
Mahalin natin ang Pilipinas.